3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Hello kapatid, magandang tanghali sa'yo. Sumasa inyo na nga po. Sumasa inyo na ngayong Thursday afternoon. Actually, noon pa lang pala. Ang inyong lingkod, Kuya Poy, para na naman ibigay ang inyong mga kwento na ibinahagi po sa amin dito. Para hindi lamang naman pag-enjoyan, para hindi pagtawanan, kundi mapag-usapan at mapagtulong-tulungan, mahanapan ng solusyon. Solicitation. Solusyon kung meron, pero tulungan na ring sagutin kapag kaala na ho talaga. Kaya nga ho, nandito ang iba-iba nating mga segments para naman tanggapin ang inyong mga kwento, ang inyong mga hinaing na sa inyong mga partner, lalong-lalo na. Yung iba ay dinadaan natin sa pa-love question of the day. Yung iba naman dinadaan natin syempre sa pagsulat ng Dear Kuya Poy. At yung iba rin ay doon sa ating H2H Confessions. Marami nga hong paraan para kayo ay makasali. At syempre para doon sa iba na wala namang isi-share na kwento o hindi pa ready, pwedeng-pwede naman din na mag-share ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga opinion, ng inyong mga ibibigay na mga komento. Halimbawa, mga pagpapayo din sa mga makakausap natin. Kapatid, welcome na welcome po kayo. Kaya naman, dahil masisipag kayo mga kapatid na mag-share ng ating live streaming, at yung iba ay anlalakas na mga radyo para ma-share din sa mga kapitbahay, para sa mga friends at para doon sa inyong mga kasama sa sasakyan. Ingat po sa mga nasa kakalsadahan. Focus lamang po kayo, tutok lamang po kayo sa ating isang oras sa pagsasama sa ating programa dahil meron tayong Pamigay Thursday. Opo. Ito ang matindi ngayong Thursday, isang 250 pesos na cash ang ating pamimigay hanggang sa bago matapos ang ating pagsasama. Hanggang before 1 p.m. Ayan, at syempre, 2 sulit TV box. Aba. 2 sulit TV box ang pamimigay natin. Bali, 3 ang winners natin for today, 3 po yan. Opo, tama ang inyong narinig. Isang 250 pesos na cash at 2 sulit TV box. Iba. At sa oras nga po nating 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ano pa ba ang nakalimutan natin? Ayun, yung mga hotlines natin. Okay kapatid, eto na. Take note mo na ang ating mga hotlines para maka-join ka na 8631-5788 o kaya naman 8631-6674. Ulitin natin, 8631-5788 o ang 8631-6674. At sa pamagitan nga po niyan, wag na natin patagalin. Halika na dahil parang init na mag-confess at magtapat ngayong tanghaling tapat. Itong ating kapatid mula sa Balintawak, Quezon City na si Lana. Kaya naman, sige na, tahimik na yung mga madadaldal dyan sa tabi-tabi. Tumahimik na po kayo. At merong amin para sa ating H2H Confessions. Matindi pagkaka-describe nito mga kapatid. Dahil sintigas daw ng bakal. Yan. Opo, sintigas ng bakal ang mukha ngayon nitong si Roy matapos ang walang palyang pag-utang nito sa kanyang 6 na taon ng jowa na makakausap natin si Lana. Sa higit kalahating dekada kasing relasyon ni Lana kay Roy ay halos gawin na ho siyang bangko. Masustentuhan lang ang mga kapritsyo nitong si lalaking si Roy. Maski sa tuwing nagbe-birthday si Lana at celebration ng kanilang anniversary, iba. Si Lana ang always nataya pagdating sa mga gastusan. Nako. Lana, magandang tanghali sa'yo.
Hello po, Kuya Poy. Oo, kala ko bonggang-bongga ka. Bakit yung boses mo parang walang parang walang energy? Naubusan na ba ng kwarta? Bali, malungkot lang po. Malungkot. Oo naman. Sino ba naman ang magiging masaya dyan? Okay, gano'n na nga kayo katagal? 6 years na magjowa. Hindi naman ba ng bababae? Wala ka namang problema dito kay Roy? Wala naman po masyado. Yun lang po talaga. Ano lang po. Parang ginawa na po akong ATM. Ayun nga Oo, parang hingi lang ng hingi. Ikaw ba, nung mga unang taon pa lang ba, ganyan na si Roy sa'yo? Wala ba siyang trabaho? Meron po. Office work po. Office work. Natural, sumisweldo. Maayos ba sweldo niya? Kung kinukulang, di humanap ng iba, di ba? Opo, yun nga rin po yung pinagtataka ko. Bakit po, yung parang kulang lagi po sa kanya yung pera niya. Ikaw, ano ba trabaho mo naman, Lana? Virtual assistant po. Okay, virtual assistant. Ibig sabihin, work from home ka? Opo. Sa ibang bansa, so ibang denomination ang kinikita mo, ganyan? Opo. Sabihin na natin ganon. So, nakikita nyo ba ang payslip ng isa't isa? Nasilip mo na ba yung kanya? Payslip, ha? Hindi po. Hindi pa? Opo, hindi ko naman po pinakikialaman yung sinasahod niya, Kuya Poy. Oo. Hindi mo talaga pakikialaman? Opo, yun sa akin po kasi parang alam niya po na malaki po yung ayun nga. Bakit nga? Bakit niya nalaman? Tinanong? O sinabi mo? Hindi po. Alam naman po niya yung mga virtual assistant. Malaki po yung sahod. Lalo na po. Ako po, ilan po yung hawak ko na client. So, yun po. Ikaw naman? Opo. Pumayag ka naman na malaman niya nga at pinatutunayan mo na ikaw ay merong malaking sinasahod nang dahil sa trabaho mo. Ikaw rin pala ang mali naman kasi dun, Lana. Hindi ko sa sinasabi na wag kang maging wag ka. Ikaw rin hiningan ka, nagbigay ka. Hiningan ka ulit, nagbigay ka na naman. Di wala na, mamimihasa. Namimihasa na itong si Roy. Mga naman po kasi Kuya Poy, minsan po is okay naman po sa akin, hindi naman po labag sa loob po na magbigay po sa kanya. Kasi naman po, kaya ko naman po magbigay. Okay. Kaya lang po para pong napapansin ko na parang sa akin na lang po siya umaasa kahit po yung pampagupit niya po. Hiningian niya rin po ako. Pampagupit? Magkano? Saan ba nagpapagupit yan si May nakita ko may na-feature tayo dito, 50,000 yata yung gupit para sa mga kalalakihan. Pero special na special yun. Ganun ba kamahal yung mga pinupuntahang pagupitan nitong si Roy? Meron po siyang pinapagupitan, 850 po. 850. Siguro may mga iba pang service may ahit, may massage, may mga ganun yan. Totoo naman, pwede. Pero kahit yun, nagtatrabaho ka, kumikita ka ng sarili mong kwarta, anong suot niya pagka pumapasok pang opisina, di ba? Opo. Yung mga sinusuot niya, ikaw rin? Bali, magpaparinig po siya sa sa social media na yung mga pinopost po na mga kung ano, tapos i-chat niya po ako na, baka naman, ganyan. Bikini men. Nagpakantsaw ka, binigay mo naman. Hindi naman po ura-urado na nabibigay ko, Kuya Poy. Pero kasi minsan kasi, parang naawa po ako kasi mahal ko po siya. Kaya parang gusto ko pong mapasaya po siya. Alam mo, okay lang sana yun napapakinggan ko na naawa ka. Buti kung nagdarahop. Buti kung namumulubi. Buti kung hindi makahanap ng trabaho. Problema, iyan lang yung, kumbaga hinuhut-hutan ka na. Lana? Nanghuhut-hut na yung boyfriend mo sa'yo. Natutuwa ka pa? Sweet ba yun sa'yo? Siya ba nagagampanan niya ba ang pagiging boyfriend niya sa'yo? Papaano ba niya na ibabalik sa'yo yung pagmamahal na ina-expect mo rin sa relationship na meron kayo? Sige nga.
Ano naman po siya, Kuya Poy, Mm. pag magkasama po kami, okay naman po kami. Malambing naman po siya. Mm. Yung ano niya po, sinasabi niya rin naman po na mahal niya ako. Aha. Pagka nandun po kami sa condo ko is pinaglulutuan niya naman po ako. Mhm. Opo. Oh, ito sabi ni Gail Enriquez, pinamihasa mo kasi Lana, kaya yan, sobrang tigas na ng mukha ng jowa mo. Well, of course, sabi ni dito nga, sabi mo kasi Lana, kanina, ay itong si Roy, sinanay mo na. O nandyan na kayo sa ganyang klase ng sitwasyon. Natural, kaya ka tumawag dito, kaya ka nagrereklamo ngayon, ay dahil meron yung sobra-sobra na yung mga kinukuha niya. Kailan mo lang na-realize na sobra-sobra naman na yung mga hinihingi sa'yo nitong si Roy? Bali, Kuya Poy, nung nung nangutang na po siya sa akin ng pera na 20,000. 20 na. Opo. 20,000, okay? Parang yung mga parinig niya po na mga sapatos, mga damit. Sa akin po, parang wala naman po sa akin, parang regalo ko. Pero yung nag-isip po ako nung inuutangan niya na po ako ng pera. Mhm. Doon na po ako napapaisip na parang sobra na po yung nabibigay ko. Oo, alam mo, Parang hindi naman po kasi utang. utang kalimutan. Opo, parang parang sinasabi niya lang po na uutangin niya. Mm-mm. Pero yun nga po, wala naman pong bayad. So, ibig sabihin, kapag ka medyo mas maliit o mas mababa sa 20,000 o kumbaga dati, mga gamit lang ang pinaparinig niya sa'yo at nabibigay mo. Tama? Opo, gamit po, gano'n. Ngayon, Tapos pera minsan na. po, yung mga babe, yung parang nag-crave po siya, mga gano'n. Then Gcash, mga Gcash. 1,000, 1,500, okay lang naman po sa akin. So, pagka maliit lang, lang yun. Kumbaga, naglalambing lang Parang, siya. Opo. Nangihingi. Pero kapag ka medyo tumaas pa ron, yung halaga, katulad niyan, sabi mo, 20,000 na utang na kunyari. Pero, suma total, hingi pa rin. Gaano katagal na niyang inutang yung 20,000 na yan? Bali, magwa 1 year na po. Uy, happy anniversary. Kailan? Next month po. Nakapaghulog ba doon sa 20,000 na inutang? Hindi po. Nilalambing lang po ako. Lambing na? Na parang pagka gino-joke ko po siya na, naiutang ka pa sa akin, gano'n. Tapos yun, parang iibahin niya po yung topic. Tapos yun po, lalambingin niya na po ako. Ganun, magyaya na po na Netflix, gano'n, manood, ganyan. Tapos pagka nagutom, tara, kain na nga lang muna tayo. Sagot mo, ha? Ganon? Parang ganun po. Sagot mo na naman. Nandun lang naman po kami sa condo. So, pa-deliver lang po ako, ganun po. Marupok ka rin, no? Alam mo ba yon, Lana? Sorry ha, marupok ka rin. Hindi naman porke yung, kumbaga, ikaw nga ang lumapit dito. Kailangan mo kasing kailangan mo masabihan na napakarupok mo naman dyan sa boyfriend mo. Oo nga. Pero alam mo bang kasalanan mo rin kung bakit siya nagkaganyan? Pinamihasa mo. Totoo yun? Yun nga rin po yung nasa isip ko, Kuya Poy. Pero, alam mo, Kuya Poy, kasi yung feeling ko na pagka yung gesture niya po, yung niya na pinagsisilbihan niya ako, parang lumalambot po yung puso ko. Pagka nilalambing niya po ako, ganun po, parang nawawala po yung isip ko na gano'n. Yun nga ang marupok at yun nga ang yun ang mga pagkakataon na hindi mo ginagamit yung katalinuhan. Ang ginagamit mo na lang yung nararamdaman mo, Lana. And kailangan mong putulin yan. Kailangan mong maturuan din yung partner mo na kapag kahit mag-partner na tayo, pagka sinabi mong utang, kailangan bayaran. Kapag ka hiningi, okay, hindi mo na kailangan bayaran. Ganoon yun, hindi pa nga kayo mag-asawa eh. Ha? Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Plus ikaw naman, kahit malaki yung kinikita mo, wag din naman yung bigay todo. O, siguro naman, hindi ko na para ipaalala sa iyo na magtira ka ng pera para sa sarili mo kasi ganun ang mangyayari. Kapag sinanay mo siya na ganyan, ngayon you are blessed na meron ka magandang trabaho, well-paying job, okay. E papaano kapag dumating yung panahon? Wag naman sana, knock on wood.
Ha, Lana? Wag naman sana, medyo sapat-sapat lang yung kinikita mo. What happens to your relationship pagka hindi mo na maibigay sa kanya yung gusto niya? Na-imagine mo ba yon? Opo, yun nga din po yung minsan naiisip ko, Kuya Boy. Dapat talaga naiisip mo yun. Ikaw ba, are you insecure of something? Sa katawan mo, sa itsura mo? At ito yung ano mo, ito yung paraan mo just to keep your boyfriend na nandyan? Hindi mo ba naibibigay sa kanya yung oras, yung panahon na hinihiling niya pagka may pagkakataon na magkasama kayo, kaya bumabawi ka na lang sa mga material na bagay na pwede mong ipasak doon sa mga pagkukulang mo rin sa kanya? Meron ba? Bali sa quality time po, Kuya Boy, okay naman po. Pero may ano po kasi ngayon nung magkakilala po kami is payat po ako. As in, sexy po ako. Pero ngayon po is talagang lumobo po talaga ako ng sobra, Kuya Boy. Okay. Kaya parang ano po, ayun, parang naiisip ko na baka iwan ka pagka hindi mo na ibigay. opo, parang kasi iba na po talaga yung ano ko po ngayon, yung katawan ko compare po dun sa dati po. So parang insecure na po ako na lumabas, ganun. Kaya sa quality time, wala pong problema. Yan. Kaya nga, Lana, no, merong pinanggagalingan niya kung bakit ganyan ang attitude mo towards, sino nga itong boyfriend mo? Si Roy. O kung bakit gusto mong ibigay na lang sa kanya yung lahat dahil meron kang nafe-feel na insecurity sa sarili mo. Pero ganun talaga yun eh. Oo, darating talaga tayo doon sa punto na medyo madadagdagan ng timbang o kaya yung iba naman mababawasan ang timbang, pero wag ka ma-insecure. Ang insecure mo yung totoo, yung genuine na feeling at relationship na meron dapat kayo nitong si Roy nang hindi mo kailangan bayaran. Ha? Ang pangit. Sa totoo lang, you can't possibly buy love. Hindi pwede yun. Kahit yung mga babae, mga lalaking bayaran, meron yung nag-o-offer yata ng mga girlfriend experience, boyfriend experience. Yeah, the experience, yes. Oo, pero nabili mo ba yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya? Hindi, di ba? Hindi. Opo. Oo, saglit lang yun. Saglit lang yun. Quick lang yun. Ha, Lana, huwag kang ma-insecure. Kung ano yung may offer mo na hindi mo kailangan na naglalabas ng pera, huwag mong pamihasain yung boyfriend mo. Kasi doon ka na niya tinitignan. Para ka na may nakatoplak na 5,000, na 1,000 piso, 500 piso sa noo kapag kakausap ka niya. Huwag mong pamihasain na ganun. Ha? Dapat makita niya yung mukha mo pa rin. Nung nagandaan siya, nung lumapit siya sa iyo noon, kahit pa nga ikaw ay meron kang nakita mga pag-iiba sa sarili mo, hindi mo naman kailangang pasakan yun. Tanggapin mo ko kung sino ako, kung mahal mo talaga ako. After all, maayos ka pa rin naman kausap sa kanya, inaalagaan mo, concern ka sa relationship ninyo at meron kang future na pinaghahandaan with him. Huwag mo siyang sanayin na maging materyaloso dyan sa relationship. May mali ka rin, Lana. Opo. Yes, at yun yung dapat mong maitama bago natin maitama si Roy. Okay? Opo. Medyo ipit-ipitin mo, higpitan mo yung yung bulsa mo sa paglalabas ng pera para sa karelasyon mo. Mahirap yan, parang ginagatasan ka na lang, ganyan. Gusto mo ba yun? 30 years old ka pa lang, ala sugar mommy na. Ang datingan mo, ayaw mo na makantsawan ng ganun, Lana. Oh, pangit, di ba? Hindi maganda. Ayan, plus, ikaw naman, kung sa tingin mo ay medyo dumagdag yung timbang mo, gawin mo ang lahat ng paraan para naman ikaw ay maibalik mo yung dating alindog. Para mas secure ka sa feelings mo rin. Para sa sarili mo. Hindi para doon sa paningin ni Roy, para sa mga mata mo. Ha? Opo, tama po. Oh, yun. Meron ka pa pang mga gustong sabihin? Wala na po, Kuya Boy. Maraming salamat po. Question of the day.
Love question of the day, ano nga ba ang gagawin mo kung lapitin ng babae ang jowa mo? Ito ang sabi ni Princess Ponce Baculi. Hala, lalapitan ko ang jowa ko, ipapabulong ko, sabay sabi, may malaki pang space sa sementeryo. Baka type mo. May pagbabanta, Princess, ha? Ayan, si Fiona Botabara, sabi niya, nako, lalapitan ko ang jowa ko at sasabihin, distansya girl, kung ayaw mong sunduin ang ambulansya. Ay, mabait. Dumaan pa sa ambulansya. Yung isa, diniretso na sa sementeryo. Si Princess. Ayan, si Angeli Araneta, unang-una, alam niya na in a relationship siya. So, nasa sa kanya ang desisyon on how to handle it. As a person in a relationship, you both know the responsibilities na kaagapay kapag pumasok ka na sa isang relasyon. Oo, papaano nga naman doon sa mga pagkakataon na walang bantay, wala ka sa tabi ni jowa, 'di ba? Ayan, si Darwin Rosel, sabi niya, ako na lang ang iiwas, Kuya Poy, kung hindi siya mapanatag sa mga babaeng lumalapit sa akin. Mahirap na, Kuya Poy, baka yun pa maging mitya ng pag-aaway namin. Yan ang gusto ko. Oo, ganyan ang mga sagot, di ba, Darwin Rosel? Oh, simpleng-simple. Tayo na lang ang umiwas. Kami na lang po. Kahit pa mahirap. Iiwas na lang kaming mga kalalakihan. Samantala si Renato C, sabi niya, laging paalalahanan na may pamilya na siya. O, para sa mga may asawa, ha, na kapag pumatol pa siya sa ibang babae o ibang lalaki, may isang pamilyang mawawasak. Panatilihin ang pagtitimpi para maiwas sa tukso. Ayan, si Mitch in sa Uriga, sabi niya, lalagyan ko po ng this jowa is not available. Or else, I will dukot your mata and tapon sa ilog Pasig. Ang daming ang dami naman mga bayolente dito. Mangyari sa inyo, mga kapatid. O, lagyan mo ng placard yung jowa mo. Parang name tag, ano? Yan si June Romel Galion, hindi pa galingan yan. Basta hindi pa nananalo, priority, kaya ikaw na gumawa para si... Ewan. Si Gail Enriquez, sabi niya, bahala na siya, may sarili naman siyang pag-iisip at malaki na. Basta ba wag lang siyang magpapahuli na nag-e-entertain o nakikipaglandian din. Alam niya naman kung ano ang gagawin. Oo, magkalayo kasi ang jowa nito eh. Si Gail Enriquez nasa Hong Kong, tapos nasa Marikina naman si Paul, ano? Oo, wala. Tiwala rin talaga ang kanilang pundasyon. Alam ko, ha? Si Fabiana Makatangay, sabi niya, wala po akong magagawa. Nasa sa kanya po yun kung papatulan niya yung mga lumalapit sa kanya. At kung magpapatukso siya, may isip naman po siya eh. Kung gusto niya maging buo ang pamilya namin para sa mga anak namin at para sa kabutihan namin, iiwasan niya yung mga babaeng lumalapit sa kanya. Ayan, si Margie Lim, sabi niya, hanggat wala ka naman nakikitang mali sa ginagawa ng asawa mo, tiwala lang para laging masaya at buo ang pamilya. Yung magkakaibang anggulo, magkakaiba na naman po ang mga style. At syempre, ibinase nyo nga po sa inyong mga karanasan. Di ba? Mas masarap sumagot na ayon sa inyong mga karanasan eh. Ganoon yun eh. Kaya maraming salamat, ha. Pero ano nga ba talaga ang gagawin mo kung lapitin ng babae ang jowa mo? Ayon po naman sa akin, ganun nga. Nagustuhan ko yung sinabi ng ating huling binasa na wala ka namang, anong sabi niya? Hanggat wala ka naman nakikitang mali. Kasi meron ho talaga yung lalapitan, meron yung para bang nilalandi na yung asawa mo nasa harap mo o kahit wala sa harap mo, nandun talaga yon sa may katawan. Papatol ka ba? Mahuhulog ka ba dyan sa bitag na yan? Ha? Ikaw ba ay magpapalamon? O doon sa konsensya mo? O talagang ibibigay mo na lang, bahala na. Yan, yung mga bahala na statements. Mahuli, di nahuli. At least nakadali. Yan, may mga ganoon. Ang pag-iisip, medyo delikado yan.
Kaya naman nasa mga katawan pa rin. Kaya nga ho dapat na ipinagdarasal natin ang ating mga partner palagi. Kasama yan, ipinagdarasal kapag magkasama kayo at lalo na kapag kayo ay magkalayo na wag sana siya mahulog sa tukso. Yan yung mga ganyan. Sinasama nyo ba sa prayers niyo yun? Hindi. Malamang, hindi baka sinasama nyo, sana po lumaki pa ang kita ko, sana mabayaran ko na yung puro puro sa bayan, puro about sa cash. Yung iba dyan pero hindi nyo ipinagdarasal na maging matatag, maging malakas ang inyong mga partner sa mga temptasyon, sa mga oras na magkasama kayo at sa mga oras lalo na kapag magkalayo kayo sa isa't isa. Isasama nyo po iyan, Ayan at syempre, eto na nga po, i-announce na rin natin ang ating winner ng Sulit TV Box. Okay, congratulations to you mula dito sa Mandaluyong ang ating caller kanina sa H2H Confession, si Lana. Lana, merong merong nag-message sa'yo, si Sergio Gonzales. Lana, sana wag daw maging apelyido mo yung natira. Kaya tigilan mo na ang parabang pagbilis sa pagmamahal ng iyong jowa. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kwarta, ginagawa kang ATM kasi baka bumagay daw sa pangalan mo yung Lana Natira. Yan lang. Kadiri, seryo kababalik mo lang sa comment section natin, ganyan na naman mga pinagsasabi mo Dear Kuya Poy, isang mainit na pagbati sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako po si Monica, 20 years old ng Mandaluyong. Ang totoo niyan, galing ako sa breakup sa 3 taong karelasyon ko na si Aaron. Yan ay matapos siyang magdesisyon na iwan ako nang dahil sa bumibigat kong timbang. Aminado naman akong nadagdagan ang timbang ko, Kuya Poy, at dahil na rin sa matinding stress na nararanasan ko. Bukod sa pagbigat ay nadagdagan din ang tumutubong mga pimples sa aking mukha. Iyan ay bunsod naman ang pagkahilig ko sa mga matatamis na pagkain. Kailangan ko ng suporta mula kay Aaron, Kuya Poy. Pero imbes na makatanggap nga ako ng suporta at assurance sa kanya, ay nagresulta pa ito sa aking pagkalugmok matapos niya akong hiwalayan. Masakit para sa akin ang problemang patuloy kong kinakaharap tuloy sa ngayon. Bumaba rin tuloy ang tingin ko sa aking sarili dahilan para mauwi sa pagbibitiw sa trabahong pinapasukan ko. Tandang-tanda ko pa noong sabihan ako ni Aaron na pipiliin niyang hiwalayan ako dahil sa itsura ko. Malayo na daw kasi yan sa dati kong ganda noong nililigawan niya pa lamang ako. At dahil nga dyan, maski sa mga lakad ng mga kaibigan ng ex-jowa ko, yun pala ang dahilan kaya hindi rin niya ako isinasama. Dahil sa hindi kaiga-igayang anyo ko. Dumepensa naman si Aaron, Kuya Poy. Ayaw niya lang raw kasi na masaktan ako sakaling mauwi sa kantsawan ng kanyang mga tropa sa akin. Hindi ko alam kung concerned ba talaga siya sa akin o umiiwas lang siya sa kahihiyan kapag kasama ako. Kaya nauwi na ng tuluyan sa hiwalayan ang aming relasyon ng 3 taon. Mababaw man para sa iba pero feeling ko malaking bagay ito para sa akin na kailangan ko na rin nabigyan ng atensyon. Kaya umaasa ako, Kuya Poy, na mabigyang payo niyo po ang pinagdaraanan kong suliranin sa pagkakataong ito. Lubos na gumagalang, Monica. Especially for you. Ayan mga kapatid, napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Monica. Kumbaga parang mayroong halos nagkaparehas pa nung kanina sa nakausap natin na si Lana naman nang dahil dumagdag daw ang timbang niya. Pero itong si Monica, hindi lamang po yung timbang ang dumagdag sa kanya, pati na rin ang mga naninirahan sa kanyang mukha. Nagkaroon pa ng mga pimples nang dahil na rin sa stress, sa trabaho. Yan po ang sinabi niya sa atin dito. At ang pinakamahirap, doon sila nagkaiba.
Oo, basta na lamang siya iniwan dahil daw pumangit na siya, sabi ng kanyang boyfriend na for 3 years na. Ayan. Pero alam nyo ha, sa mga kapatid po natin mga nakikinig at mga nanonood, magkakaiba naman po kasi talaga ang dahilan ng pagdagdag o ng pagbawas ng timbang ng isang tao. Meron yung mga sinasadya o yung within your control, yung napapasobra sa kain, kinukulang sa tulog, yung mga ganyan. Pero kung kokontrolin mo lang, hindi sana nangyayari. Pero meron din naman po yung mga dahilan na medical. 'Di ba? Meron yung dahil sa may gamot na iniinom, dahil sa merong kumbaga namamana yung pagdagdag o pagbawas ng timbang. Yung iba ay merong hypo o hyperthyroidism. Ayan, iba po yung mga ano niyan, ano? Ibig sabihin ko, that's beyond your control na. Ayan, pero ito lang naman ang bottom line ng gusto kong sabihin, sa pagdagdag, sa pagbawas ng timbang, sa pag-iiba ng itsura mo, magka-pimples ka, maging makinis ka pa rin, hindi mo dapat na hayaang bumaba ang tingin sa sarili mo. Kapatid, dahil lang sa opinyon ng ibang tao. And ang masakit pa nga minsan ng dahil sa opinyon ng mismong kapartner mo na pinaglalaanan mo ng iyong lahat ng appreciation, ng iyong atensyon. Pagka sa kanila nang galing iba 'di ba? Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi dapat makinig sa kanila dahil na-hurt tayo. Hindi. I-assess din natin. Kaya nga sabi ko kanina, mayroong mga dahilan na kayang-kaya mong kontrolin, lalo na kapag ang concern nila ay, hindi ko sinasabi na kapag ka dumagdag sa timbang o nabawasan ng timbang ang inyong mga partner, wag nyo lang silang pansinin. Hindi. Kumustahin, ano ba ang nangyayari, alamin kung merong medical treatment na ina-undergo na hindi mo alam, pwede kang mas maintindihan natin. Oo, pero kapag ka naman, sabi ko nga makukontrol, tulungan natin yung ating mga partner. Hindi ko sa sinasabi na, kung ang concern nila ay para sa sa kalusugan mo, para mas matagal pa ang maging pagsasama ninyo, tanggapin din natin yan, galing sa ating mga partner. Pero kapag ka sinasabi lang nila na gusto ko magdagdag ka o kaya naman magbawas ka ng timbang mo para gumanda ka katulad nung dati, nang ganun lang, nang hindi man lang kinoconsider na meron nga akong ganito meron akong hormonal imbalance meron akong iniinom na gamot, hindi, basta gawin mo ang lahat, kung hindi, hiwalayan kita. Yun ang mga walang kwentang mga partner, yan ang dapat na mga iniiwanan na lang. Kaya ikaw, you don't really have to please everybody. Dapat yung sarili mo. Ano ba yung tama para sa health mo, para sa kalusugan mo? Ano ba yung tama para sa paningin mo? Yun. Tsaka kung ano lang yung posible, yun ang nagmamatter, yun ang mas mahalaga. Ayan, kaya kung ginagawa mo yan, magpababa o itama yung timbang mo just to please your boyfriend na physical lang pala pagmamahal mo sa akin, di mo pala ako kilala wag na. Wag mo na lang baguhin dahil maraming iba pa dyan na makikilala ka na magagandahan o magagwapuhan pa rin sa'yo sa kahit ano pang itsura mo dahil ang titignan nila ay ang kabutihan ng loob mo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Iyon. At syempre, dito naman din natin i-announce ang dalawang mga masaswerteng winners natin, mga kapatid. Ang winner ng 250 pesos na cash ay si Fabiana Makatangay na sumagot sa ating love question of the day. At ang isa pang winner ng ating namang Sulit TV box ay sumagot din sa ating love question of the day, si Enrique Vista. Thank you so very much. At sa lahat po ng mga nag-share araw-araw ng ating live stream, live streaming, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa radyo sa 92.3, maraming salamat po. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po, si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ito po ang programang Heart to Heart.